Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito po mga lingkod bayan daw sa ating bansa. Mga kababayan ay nagtuturo pa po sa mga Pilipino na huwag po tayong sumunod sa proseso ng batas at huwag tayong sumunod sa batas. Ito yata ang gustong iparating sa atin nitong mga lingkod bayan na sinasabi pong maalam sa batas. Lalong-lalo po sila po yung nagtatrabaho sa sinasabing judicial at yung isa naman ay secretary ng DOJ. Ibang klase po. Pero batas ang pinag-uusapan. Nagtatrabaho po sila para sa batas pero ayaw po nila sumunod sa batas. Lalong-lalo sa proseso ng batas. Wag na wag po natin tularan ito umano. Wag na wag po natin tularan ang mga taong ito umano mga tambay. Na ang batas po ay kailangan po hindi po sundin kung maaari sa kanila. Ang kailangan po sundin ay yung mga kokote nila. Kung ano ang laman ng kokote nila mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sang-ayon ng ilang mga mambabatas sa posisyon ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na dapat munang isauli ng mga sangkot sa katiwalian ng pera bago makapasok sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Kabilang sa naunang binanggit ng DOJ ay ang mag-asawang Diskaya na umano'y kumita mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa ahensya, nararapat lamang na ibalik nila sa gobyerno ang naturang pera bago sila ikonsiderang state witness. Ayon kay Senator Bam Aquino, mahalaga sa publiko na malaman kung may mababawi bang pera mula sa mga sangkot, lalo na kung may papasok bilang state witness. Dagdag naman ni Senator Erwin Tulfo, may pagkakataon na kailangang baliin o hindi sundin ng batas kung ang pinag-uusapan ay ang kagustuhan o kaluguran ng mamamayan. Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ibang klase, senador, legislative, nagtatrabaho ka sa batas. Nagbabalangkas at gumagawa ka ng batas, kaya ka nga naging senador. Tapos uutusan mo ang taong bayan hanggat maaari ay huwag susunod sa batas at huwag na sumunod sa batas dahil mas makapangyarihan ang taong bayan. Hindi na namin kailangan ng senador at hindi na rin namin kailangan ang mga batas na ginagawa pala ninyo. Ganon po ba? Hindi na po natin kailangan ng batas ni Iris Sylvester Tulfo mga tambay. Umano. Ibang klase ito, makakarinig ka sa isang senador, legislative, batas, gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas para sundin ang batas na kanila pong ipapanukala yung mga batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino. At kailangan natin sundin. Pero pagdating po kay Tulfo, mga kabayan, hindi na kailangan sundin ang kanyang batas o ang batas na sinasabi niya. Hindi po ba? Sinasabi na nga ni Senator Marcoleta, may procedure. Tanggapin mo. Lalong-lalo kung magiging kapakipakinabang ang witness. Kaya nga nanganganib ang buhay nila. Dahil napakalalaking tao. Napakalalaking isda. Sangkot sa maanumalyang korupsyon. Lalong-lalo yung nangungumisyong mga politiko. Hindi po ba? 25 hanggang 35%. 20 hanggang 35% kumukuha ang mga politiko, komisyon sa mga diskaya pa lang. Napakarami pong contractors sa ating bansa na kumukuha ng proyekto sa gobyerno, sa mga politiko.
sa DSWD o DPWH, sorry for correction. DPWH, kumukuha sila ng kontrata, proyekto. Hindi po ba? Ang mga contractors. Ngayon, marami silang ituturo. Marami silang ituturo ng mga politiko. Malalaking isda. Pinangalanan na nga dyan ang Tambaluslos, Saldico. Baka nga pati si Iris Sylvester Tulfo, baka meron din po yan mga contractors na hawak. Dahil yan po ay kasama po sa 19 Congress yan nung siya po'y congressman pa. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Dahil lahat po ng politiko ay kumikita sa mga proyekto ng gobyerno, lalo-lalo sa tinatawag na komisyon. Bakit kaya ganyan? Pagdating po sa Diskaya, hirap na hirap po nilang bigyan ng maging state witness po ito. Di po ba? Maging witness ng Estado para po matumbok lahat ang malalaking ulo ng isda o itong malalaking big fish ay mapangalanan na. Hindi po ba? At maibalik ang pera. Gusto nyo ibalik ang pera na sinasabi nyo kinurap ng mga Diskaya. Mga bayan. Pero parang ayaw nyo naman ibalik ang mga kinuha at ninakaw naman ng mga politiko na napakalalaking komisyon, porsyento. Hindi po ba? Bakit parang ayaw ninyo matunton itong mga pahayag ng mga Diskaya? Bakit ayaw nyo bigyan ng proteksyon? Nanganganib nga ang buhay nila. Hindi po ba? Tapos magkakampi-kampi ang mga politiko? Kailangan magbalik ng pera? Bigyan mo muna ng proteksyon. At yung pera na sinasabi mong kinita ng mga Diskaya, batas ang magpapatupad niyan. Sasabihin ng korte. Korte ang magdidesisyon para isauli ng mga Diskaya ang pera. Kung meron man sila, gaano kalaki ang kanilang kinita o sinasabing overprice. Hindi po ba? Dahil sila po yung mga negosyante. Private business po ang hawak nila. Hindi po sila taong gobyerno. Hindi po ba? Anong klase yan? Mambabatas. Napakahirap po pala. Ang ating mga mambabatas na tinatawag na gumagawa ng batas, nagbabalangkas ng batas, ay mga broadcaster. Ibang klase pala maging mambabatas ang broadcaster. Matindi itong mga tao na ito. Tapos meron tayong DOJ, secretary na hindi rin sumusunod sa batas, sa proseso ng batas. Paano ka makakahuli ng mga magnanakaw na yan? Paano mahuhuli ang mga malalaking isda, mga magnanakaw sa ating bansa? Yung mismo humihingi ng proteksyon dahil marami siyang alam na involved sa korupsyon ng flood control. Di po ba? Pati nga yung bayan mismo. Yung mismong bayan ng Pangulo ay pinangalanan din na nakakuha ng maraming proyekto ang mga Diskaya sa Ilocos Norte. Hindi po ba napakagandang witness niyan? Diskaya pa lang. Diskaya pa lang. Wala pa yung ibang mga contractors. Marami yan. Kung yung Diskaya humihingi ng proteksyon, di ba sa DOJ hindi mabigyan? Kailangan mo na raw magsauli ng pera. Napakadalinan yan. Bigyan mo ng proteksyon. At yung isa sa uli niya, napakadalinan yan. Di po ba? Madali, sa huli na yan. Sa huli na. Di po ba? Kaya dito pa mga tambay, alam po natin, basang-basa na po ng mga Pilipino, yung diskarte po, yung diskarte ng DOJ at nitong mga senador na ayaw sumunod sa batas. Ibang klaseng mga senador ito. Alam na alam mo na, may pinoprotektahan yata ang mga demonyong ito, umano. Ibang klase ito. Ibang klase. Gustong-gusto makahuli ng mga korap na mga politiko. Pero ayaw mo proteksyonan yung magtuturo sa mga korap na politiko. Umano? Ibang klase itong mga tao na ito. Ganyan po mga kababayan ang naglilingkod sa ating bansa ngayon. Mga kababayan, nakakahiya. Nakakahiya ang ating bansa pagka ganitong klaseng tao ang maglilingkod sa ating bansa, sa ating bayan. Meron tayong senador na ganyan at meron tayong DOJ secretary na ganyan at mga senador. Saan pupulutin ang ating bansa? Unang-una, sa kahihiyan.
Hindi po ba? At pangalawa, ganyan ba ang gusto nating mangyari sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi? Makikita nila ang mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas, ay unang-unang lumalabag sa batas. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Puro katarantaduhan ang ginagawa nito, huwalang hiyang ito umano. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba nagpakawalang hiya na itong mga tao na ito dahil kailangan may proteksyonan sila kaya? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Talagang hindi makakahuli ng malalaking isda ito pagka ganito po ang klase ng gobyerno sa ating bansa. Dahil unang-una, sila kasi yun. Magkakasama sila. Hindi kaya? Sila. Lahat sila halos ay kumita riyan. Kaya kanya-kanya pong iwas. Kanya-kanyang tago. Kanya-kanyang cover up ang mangyayari po dyan, mga kabayan. Unbelievable. Bilib na bilib tayo ngayon. Bakit po nanalo yan tao na yan? Bakit po nanalo yan? Lalong-lalo po, ito po, katulad ni Bam Aquino, bakit nanalo yan ganyang klaseng mga senador? Katulad ni Irish, ni Tulfo, bakit nanalo? Ganyan ba ang maipagmamalaki mo senador ng bayan? Unbelievable. Ganyan na po ba ang mga Pilipino ngayon? Kagagaling? Pambihira. Hahangaan mo itong mga tao na ito. Ibang klase kayo. Yan ang napakagaling pagka yan ay humawak ng mas mataas pa at maging presidente pa ng bansa. Patay kang bata ka. May sarili ng batas. Pwede siya sumunod at pwedeng hindi pagka ginusto niya. Ganyan po katindi itong mga tao na ito, mga kababayan. Pamamarisan po ba yan na susunod nating henerasyon? Ganyang klase po ba na mga tao ang pamamarisan mo na maglilingkod sa iyong bansa, sa iyong bayan? Mga kababayan, dahil nga po may itinatago at kailangan po itagong pilit na hindi po sila mapangalanan ng mga contractors at siyempre po ng mga district engineer. Mga kababayan, politiko po kasi yan eh. Hindi po kasi magkakaroon ng proyekto ang mga kontraktor o contractors nang wala pong approval ng mga politiko. At kilala po ng mga contractors, ang mga politiko na ginagamit sila. Takot na takot sila sa diskaya at napakarami po nilang palusot at napakarami nilang dahilan para ito bigyan ng proteksyon. Napaghahalata kayo. Napaghahalata itong mga tao na to. Ibang klase itong mga tao ito. Napaghahalata kayo. Unbelievable kayo. Pambihira. Hindi pa kayo tamaan kung ano ang dapat tumama sa inyo. Mga hinayo pa kayo. Umano. Itong mga hindot na ito. Umano. Maraming salamat po mga bayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan. Nakakalungkot lang po na meron tayong mga ganitong lingkod bayan na sinasabing galit sa korupsyon at kailangan ng korupsyon ay managot. Managot sila, itong mga korap na mga tao na ito. Paano mananagot ang mga korap kung ganitong klaseng mga tao ang lilitis at maghahanap ng korupsyon? Mismo sila ay involved din sa korupsyon. Hindi po ba? Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers natin, thank you po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Thank you po. At maraming salamat po sa mga dasal po ninyo na nagkakaisa po tayo. Ipanalangin po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Paul Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang buhay ng ating dating Pangulong Duterte, mga kabayan. At ganoon din po mga kabayan, tayo po ay magdasal at mag-ingat na tayo po ay maingatan ng may kapal at ang ating buong sambahanan. Tayo rin po siyempre. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po. Konting tiis lang po. Talagang minalas po tayo. Nagkaroon po tayo ng mga ganitong klase na lingkod bayan daw. Nakakahiya at nakakalungkot at nakakabuisit mga kabayan. Paalam, ingat po. Bye-bye.